dumito tayo kay Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, mukhang may nahuli na naman na malaalis guo o malaalis go, mga bossing. Naalala nyo kung sino ang nanguna para malaman ng sambayan ng Pilipino na meron pong mayor na in-check ang Bamban Tarlac? Wala pong iba kundi si Senadora Risa Hontiveros. Siya po ang nanguna at siya po yung talagang nag-imbestiga at pinilit na malaman ang katotohanan. Hirap naman kasi nun. Diba? Ang hirap po nun, mga bossing, ha? Tignan nyo. Pilipino ka tapos ang nagpapatakbo ng bayan o nagpapatakbo ng iyong lugar Chinese. Si Alice Go ngayon. Tapos sabit pa sa Pogo. Na ang tingin ko, pinlanta doon para maproteksyonan yung Pogo. Para hindi magalaw yung Pogo. Siyempre, kapag oy, kanino ba tong Pogo na to? Kay Mayor yan. Alam na, yari na ho. Di ba? At ang tingin ko din baka tanim ng China yang sila Alice Go para maging espiya ho sa Pilipinas. Dahil alam niya naman na grabe, talagang gustong kamkamin o gustong sarilinin ng China yung West Philippine Sea, etc. At talagang sugapa ho no? At gawain ho talaga ng China, mga bossing Chief Amo, sir, yung ganyang gawain na maglagay ng espiya. Basahin ko Senator Risa Hontiveros, look! Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap umanong Pilipino. Yan. Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap umanong Pilipino ay naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Anak ng tipaklong yan. Biruin nyo ang Coast Guard, mga kababayan. Ang PCG. Sila Tariela. Sila Commodore J. Tariela. Sila po yung talagang humaharap no? Nagiging pangunahing bakod po natin pagkausapin na West Philippine Sea. Tapos may mababalitaan tayo, may infiltrated merong pasok na ganyan, Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap na Pilipino para maging Coast Guard. Paano na lang yun? Lahat ng depensa, lahat ng opensa, ang posibleng mangyari ganito ang gagawin ng Pilipinas, ito ang diskarte dito sa Pilipinas, mag-ready kayo dyan. Malalaman lahat. Diba? Sabi pa dito ni Senadora Risa Hontiveros, parang si Alice Go. Part 2 ito. Nagpapanggap na Pilipino, may peking passport. Ayan nga ho. May peking ID. Baka, syempre, malamang may peking birth certificate din ho ito. Baka gawang Davao din yan. Kasi nung mga nakaraang buwan o isang taon makalipas, na nabuko yung peking gawaan ng birth certificate mga bossing. Davao yun. Sandamakmak ho ng mga Chinese ang hinihinalang galing doon ang kanilang birth certificate. Bagamat voluntary at non-government ang PCGA, nakakalungkot isipin, hindi naman pala siya complete access no? Nakakalungkot isipin na nagkaka-access si Joseph C. sa mga tao at event kung saan maaaring napag-usapan ang national security ng ating bansa. Bilyonaryong Alice Go, FNI, Joseph C. faces deportation. Deportation lang? Huwag na muna. No? Imbestigahan pa ng mas malalim, alamin muna, no? Kung ano talaga yung pakay niya, kung ano ang dahilan niya, biruin mo, no? Saktong-sakto doon sa dapat na target, saktong-sakto doon sa tamang tawag dito, sa tamang grupo, yung kanyang pinasukan, PCGA, Philippine Coast Guard. Para nga naman, makita, malaman kung ano yung mga galawan ng Pilipinas. Anak ng tipaklong yan. Panahon ho lahat yan ni dating Pangulong Duterte na mayagpag po ang Chino, no, sa ating bayan. Ayan, bilyonaryo. Bilyonaryong Alice Go, FNI, Joseph C. faces deportation faking Philippine citizenship. Biruin nyo mga kababayan. No? Ang delikado makapagpagawa lang itong mga ito ng
birth certificate. Pag yan ho nakapagpagawa ng birth certificate, kung ano-ano na po ang kayang gawin niyang mga yan. Makakapaglagay na ho yan, makakabili na ng mga lupa sa Pilipinas. Oh, naalala nyo yung balita sa Palawan? Yung balita sa Palawan is malalaking mga lupain ang binibili ng mga incheck doon sa Palawan. Di ba? Bulto-bultong mga lupain po ang binibili ng mga incheck sa Palawan. Mga bossing. Tapos, etong mga nakaraang taon lang, ano ang sabi ng mga Chinese o ng China? Ang Palawan ay sakop daw po nila nung panahon, nung unang panahon. Base daw ho doon sa kanilang mga ninuno. O, tingnan nyo yung logic. Kung nabili na lahat yun, gamit ang mga peking dokumento, gamit ang peking birth certificate at mga ID. Pilipino ako, pwede akong bumili ng lupa dyan sa Palawan. Isang buong Palawan nabili ng malalaking lupa ng mga Chino. Kapag po ang nangyari na kumpleto nila yon, haharangan nila yon. Bawal na kayong pumasok dito pag private property na ito. Tapos ngayon ang gagawin ng China. At tignan nyo, base doon sa aming mga ninuno, base doon sa unang aming mga mapa, ang Palawan ay sakop ng China. Di ba? Tapos biglang sabihin, tingnan nyo kung sino ang mga nagmamay-ari niyan. Mga Chino din ho. Ay, ray ko, yari na. Ganun lang ho kasimple. Lahat ho yan, mga kababayan, panahon ng dating Pangulong Duterte na mayagpag ho yung mga yan. Dito, ano gagawin? Para ho sa akin, mga boss chief amo sir ha, para ho sa akin, kumbaga, imbestigahan maigi muna ito. Wag mo nang hayaan na pauwiin o wag mo nang hayaan na ma-deport. Alamin lahat-lahat. At naniniwala ho ako, mga bossing, na madami pa hong nakapasok, no? Madami pa hong mga nakapasok, mga kababayan, na espiya ng China sa Pilipinas, mga bossing. At eto, imbestigahin, alamin kung bakit Philippine Coast Guard yung kanyang talagang tinumbok, mga bossing. Ayan, facing deportation. Wag muna ho, imbestigahan muna, no? At alamin lahat. At ikulong na dyan sa Pilipinas habang buhay. Ngayon no, dumako tayo sa susunod nating tatalakayin, mga bossing.